Amen. Ready na po ba mag-put? Yan, ready na po. Tumalit na po tayo lahat at simulan na po natin ang ating pagpuli sa Panginoon. Nabigay po tayo ng onting oras sa pakikipag-usap sa kanyang Panginoon. Yes, Lord, Panginoon. Patuloy ka namin, Lord, na tinataas sa umaga nito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at binigay na naman po kami ng panibagong pagkakataon, Panginoon, na purihin ka, Panginoon, sa umaga. Maraming salamat, Lord, sa bawat buhay ng yung mga anak na naririto, Panginoon, upang purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at nandito kami, Panginoon. Nawa, Lord, na bigyan niyo po ng unity ang aming mga puso at nawa, Lord, na maramdaman namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang kumilos sa bawat isa na naririto. Maraming salamat, Lord, sa mga ipinaparangal sa amin, Panginoon, na pagmamahal, Lord, sa lahat ng pagpapalala
sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lakas sa akin. Ikaw lang ang kailangan. Pumingin ko wala ka pa. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lakas sa akin.
Hallelujah! Purihin ang Diyos sa ating napakagandang pagpupuri para kay umaga sa ating Panginoon. At ihanda naman po natin ang ating mga sarili para pakinggan ang mensahe niya para sa ating ngayong umaga ay ang hatid ng ating pastoral Helen Angel. Okay, purihin ang Panginoon, palakpakan natin. God is good. All the time. God is good. So, purihin ang Panginoon dahil panibago na namang araw, panibagong special na araw para ating bigyan ng papuri ang Panginoon. So, buksan natin muna ang ating mga banal na kasulatan. Kailangan mabilis tayong magbukas. Malakias, huling aklat ng Old Testament. Malakias 3:18. Okay? Ito ang sinasabi, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. So, purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Hallelujah! Purihin ka, aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na lumalang ng langit at lupa. Diyos na lumalang ng lahat ng nasa lupa, higit sa lahat. Ang Diyos na lumalang sa bawat isa sa amin. Purihin ka ngayong umaga, ikaw ang maitaas. Muli po, nais naming mabatid, malaman ang iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Kaya naman, hiniling namin banal na Espiritu, nabuksan mo ang puso ng bawat isa sa amin upang matanggap namin ang mga salita mo, maunawaan, at higit sa lahat, madama namin na iyong pagmamahal at patuloy na pagsama sa amin. Salamat sa araw na ito. Salamat na ikaw ang aming hindi nakikitang bisita. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang ating topic ngayong umaga, ano ang pananaw mo sa hinaharap? Ano yung nakikita mo na mangyayari sa hinaharap? So, sa ating mga anak ng Diyos, mayroon na tayong idea kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero, hindi natin alam kung ano yun. Sapagkat ang Panginoon lang ang nakakaalam. Ang nais ng Diyos na lagi tayong maging handa sa pangyayaring magaganap sa hinaharap na hindi natin alam kung ano yun at kung kailan yun. So, walang nakakaalam, Diyos lang nakakaalam ng bukas, dahil hindi natin alam ito. So, mayroong dalawang uri ng pananaw ang mga anak ng Diyos. Ayon sa Malakias 3:13 to 15. Sige, sundan nyo. Pagbabasa. Malakias 3:13 to 15. Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipakikitang tayo nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayong kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon. Ang masama ay nananagana at sinusubok pa rin nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan. Ngunit hindi sila napaparusahan. So ito ang unang uri ng mga mananampalataya. Mga nagsawa na sa paglilingkod, napagod. Kaya ito na ang naging pananaw nila tungkol sa Panginoon, tungkol sa paglilingkod. Sabi nila, ito ang mga nakikilala na ito, pero sila ay napagod. Kaya tumigil na sila.
Kasi ito ang kanilang pananaw. Yung mga palalo o mga mayayabang, pinagpapala. Yung masasama, sumasagana. Yung gumagawa ng kalikuan, di napaparusahan. Dahil dito, sila ay tumigil na sa paglilingkod. Sobrang malungkot sa paningin ng Diyos. Ang mga nagsimula ng maglingkod, pero tumigil. Diba? Ito naman ang pangalawang uri ng mga mananampalataya. Sila yung nagpatuloy sa paglilingkod, sa kabila na sila'y pagod. Kapag minsan, sobra kang pagod, nananawa ka na, maraming pagsubok, pero sila ay nagpatuloy sa paglilingkod sapagkat mayroon silang takot sa Diyos. Kaya anong sabi sa banal na pagsulatan sa Malakias 3:16-18? Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may takot kay Yahweh, narinig niya ang kanilang usapan. Kaya pinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ni Yahweh. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Ang taong naglilingkod sa akin at nang hindi naglilingkod. So itong resulta ng nagpapatuloy sa paglilingkod sa kabila ng kapaguran, sa kabila ng maraming pagsubok, sa kabila ng pangungutya, sa kabila ng panghihina, tuloy pa rin ang paglilingkod. Ito ang magiging resulta. Sabi dito, natala sa aklat ang kanyang pangalan. Sa Pahayag 20:15, itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Okay? Ang pribileyo na nagpapatuloy sa paglilingkod, nakatala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Pangalawa, kakaawaan ka lagi at kakalingain ng Panginoon. Aalagaan ka. Pangatlo, makikita ang pagkakaiba ng mabuti at masama ng taong naglilingkod at hindi naglilingkod. Okay? So, paano tayo mamumuhay? Paano tayo magkakaroon ng positibong paano tayo magkakaroon ng positibong pananaw sa hinaharap? Okay? May tatlong pinagmumulan ng kasaganaan at pagpapala. So, paano tayo mamuhay? May tatlong P na hindi pwedeng alisin sa atin o tanggalin ng sanlibutan. Ang una, ang presensya ng Diyos. Yan ang ating pribileyo. Ang mga anak ng Diyos, laging kasama ang Diyos. Ayon sa Kawikaan 5:21, ang paningin ng Diyos sa tao'y di inaalis. Laging kasubaybay, bawat oras, bawat saglit. So, ang presensya ng Diyos ay laging sa atin kapag ang ating pananaw sa hinaharap ay para sa Panginoon. Hindi niya tayo hiwalayan. So, yung unang P, ang presensya ng Diyos ay laging sa atin. At hindi yon maaagaw ng sanlibutan. Ang pangalawang P, ang pagpapala ng Diyos ay hindi pwedeng alisin sa atin ng sanlibutan. So, kasama na ng mga anak ng Diyos ang kanyang pagpapala. Ayon sa Genesis 26:12, si Isaac ay nagsaka ng taong yon at nakasandaang ibayo ang kanyang inani. So, yung pagpapala, hindi lang sa espiritual, kundi maging sa material. At ngayong umaga, pagkatapos ng ating pagsamba, patutunayan ng Diyos na ang kanyang mga anak na patuloy na naglilingkod ay may pagpapalang tatanggapin. Palakpakan ang Panginoon. Okay, purihin ang Diyos yung hindi nagsasawa, sinusundan ng pagpapala.
Yung hindi napapagod sa paglilingkod, nakasunod ang pagpapala. Pagpapalang hindi mo inaasahan, pero sinusundan ka. Diba mga kapatid, mga anak ng Diyos, ang saya ng maglingkod sa Panginoon. Sa kabila ng mga kapaguran, sa kabila ng mga pagsubok, may pagpapalang sumusunod. O another palakpak. Okay, hindi yan maagaw sa atin ng kaaway. Hindi yan maagaw sa atin ng mundo. Hindi yan maagaw sa atin ng sanlibutan. So ang una, ang presensya ng Diyos hindi maalis sa atin. Ang pagpapala ng Diyos laging susunod sa atin. At ang pangatlo, ang pagsunod sa tinuturo ng Diyos. So kapag tayo laging sumusunod sa turo ng Panginoon, yung una at pangalawa, laging sa atin. So purihin ang Panginoon. Sabi kasi sa Genesis 26:5, pagpapalain kita dahil kay Abraham, pagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Ang tatlong ito ay hindi pwedeng alisin sa atin. Ano yon? Unang P. Pangalawang P. Pangatlong P. Pagsunod. Tandaan nyo yan. Lagi nyo yung tatandaan. Kahit yan lang ang matandaan nyo sa mensahe ngayon. Okay? So, paano natin palalakasin ang ating pananampalataya? Kanina, doon sa unang klase ng manampalataya na napagod, duminto, tumigil na sila kasi sabi nila, wala rin naman nangyayari. Ito ang sagot ni Yahweh doon. Sa Jeremiah 17:5-8. Sa unang uri ng mananampalataya na tumigil, sabi ni Yahweh, sinasabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sinumang tumalikod sa akin at nagtiwala sa kanyang kapwa at sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Yung tumigil sa paglilingkod, sa pagsunod, walang mabuting mangyayari sa kanya. Yun ang sabi ng Panginoon. Ano naman yung nagpatuloy? Ito naman sinasabi. Ngunit, maligaya ang taong nananalig kay Yahweh, pagpapalain ng umaasa sa Kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig at hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamalaging nuntian ang mga dahon nito. So nakukumpara niyo ba? Yung mga hindi naglilingkod at ang mga naglilingkod. Sabi doon, kahit maging tag-init, patuloy na mabubuhay, o patuloy, tag-init, ano ba yung tag-init? Yung mahirap, mainit, pero patuloy ang pagpapala at pagkalinga ng Panginoon. Sapagkat tayo nagpapatuloy. Sabi dito, kahit di umulan, ay wala siyang alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. So yan. Yan ang mangyayari sa mga nagpapatuloy sa paglilingkod. So, paano natin palalakasin ang ating pananampalataya? Unang-una, kailangan prioridad ang salita ng Diyos. Kasi paano mo malalaman? Paano ka susunod? Kung wala kang alam sa salita ng Diyos. Kung hindi ka nagbabasa ng banal na kasulatan, paano? Paano ka susunod sa Panginoon? Paggamit ng talento natin na bigay ng Diyos, huwag itago, ilabas kung ano mang mayroon kayong talento para sa Panginoon, para mayroong silbi. Huwag umasa sa kayamanan pagkat hindi ito permanente. So, ang asahan natin ay ang Panginoon. At sa Diyos lamang tayo asa. Sapagkat kapag sa Diyos ka aasa, tuloy-tuloy ang pagsama ng Diyos, tuloy-tuloy ang pagpapala ng Diyos, at tuloy-tuloy ang pagkalinga ng Diyos sa bawat isa sa atin. So sa praktikal na pamamaraan ng pamumuhay, pag-aralan nating mamuhay na walang inaasahan kundi ang Panginoon. Iwasan ang paninisi sa iba kung may nangyari sa iyong masama. May nangyari sa iyo, may sisi sa iba.
I-analyze mo ano bang nangyari, bakit nagkaganito. At lagi kang magtanim ng mabubuting mga bagay, higit sa lahat, pagtatanim ng salita ng Diyos sa kapwa mo, dun sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, sa iyong pamilya unang-una, sa iyong kapitbahay, at sa mga kaibigan mo, sa mga taong nakakasalamuha mo sa bawat araw. So sa araw na ito, kailangan ng pananaw natin ay pananaw na nakasentro sa ating Panginoon. Sapagkat kapag tayo ay hindi tumigil sa paglilingkod, ano yung tatlong P na makakamtan natin? P. Number one. Presensya ng Diyos, pagpapala ng Diyos, at pagsunod natin sa Diyos. Walang makakapigil doon. Kapag ikaw ay tunay na tinawag ng Diyos, tunay na nagtiwala sa Diyos, tunay na nampalataya sa Diyos, maganda ang ating hinaharap. Bagamat hindi natin alam kung ano ang bukas, pero alam ng Diyos kung ano ang pinakamaganda para sa atin sa araw ng bukas. So palakpakan natin ang Panginoon hanggang dyan ang kanyang mensahe. So purihin ng Diyos, tayo tumayo muna at magpasalamat sa Panginoon. O Ama naming Diyos, purihin ka ngayong umaga. Salamat sa maiksing mensaheng ito. Bagamat maiksi, mayroon po kaming magtunan at matatandaan ang tatlong P. Salamat sapagkat lagi kang sa amin. Laging ang presensya mo ay aming mararamdaman. Ang pagpapala mo ay laging susunod sa amin. At ang patuloy na pagsunod namin para sa iyo, Panginoon. Ito ang iyong inaasahan sa bawat mga anak mo. Sa umagang ito, dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na pagpapatibay mo ng pananampalataya ng bawat isa sa amin. Na kami ay tatayo para sa iyo, Panginoon. Kami ay maglilingkod sa kabila ng lahat. Patuloy kang pupurihin at sasambahin. Patuloy ka namin itataas sa bawat araw ng aming mga buhay. Hindi namin ito kaya, Panginoon, kung hindi mo kami tutulungan. Kaya sa araw na ito, muli namin iniasa ang aming mga buhay, ang aming mga kinabukasan sa iyong mga kamay. Salamat sa masaganang pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob. Pagpalain mo po ang bawat mga anak mo na nagsikap na nandito sila ngayon para ikaw ay papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Purihin ka sa tagumpay mo, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen. Purihin po ang Diyos sa ating napakagandang mensahe ngayong umaga. At yan, dahil nandito tayo, sabi nga sa 3-piece. Kung may 4-piece, may 3-piece tayo ngayong umaga. Yan, may pagpapala. So, antayin natin yan maya-maya. At yan ay pagkakaloob ng Diyos para sa atin. So, purihin ang Panginoon sa ating mga online viewers. Yan, na nanonood, nakasama natin ngayong umaga. Okay. At sila po ay ating pasalamatan dahil patuloy na kanilang sinusubaybayan ng ating mga Sunday worship. Yan. So, ang ating pong mga paalala para sa susunod na linggo, ang practice, Sabado, alas 5:30 ng hapon at paglilinis, kasama na dyan. Ang ating prayer meeting tuwing Friday, yan, 7 p.m. po dito sa ating bahay sambahan. At ang ating Sunday worship, 9 o'clock po ng umaga. So, sa ating pong mga online viewers, kung gusto nyo pong prayer request, message lang po kayo sa ating BCF, ang Bubong Christian Fellowship. So, may sasagot po doon at kayo po ay personal na papanalangin mamaya.
So, bago po mag-end ang ating service. So, salamat sa lahat at napagtagumpayan natin ngayong umaga. Nandito tayo para sumamba. So, ang lahat na yan ay binabalik natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Ihanda natin po ang ating sarili para sa ating pagkakaloob. Basahin po natin ang ating offering verse sa Gawa 12:35. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong tao ay dapat din tulungan ang mahina. Nalalaman natin ang mga lahat ng pagkakas. Bigyan ka ng pagkakalang bibigay kaysa tumatanda. Amen. Lord, salamat po ulit, Panginoon, sa mga araw na ito. Salamat patuloy kami pa ng sigla. At hindi sa Panginoon walang mga sakit. Thank you, Jesus, na tayo pa rin namin mga handog para sa iyo. Ako ay lugar ito sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Salamat po na pagpapalain mo ang mga nagbigay. Nang din po ang mga hindi nagbigay. Naway, Panginoon, paalala mo sa amin na ang para sa iyo, Panginoon, na dapat namin ibalik. Dahil sa lahat ng galing aming mga lukas, trabaho, at higit sa lahat, Panginoon, ay patuloy mong kalusugan na pumapadama sa bawat isa. Kulang, Panginoon, ang aming mga bigay na ito, Lord. Umihapin, Panginoon, sa sobra-sobrang pagpapala, Panginoon, at higit sa lahat, ay ang buhay na tatamasa ng bawat isa. Salamat po, at naway patuloy tayong maalala, Panginoon, sa kay Panginoon ay magkaroon ng pagnanasa na may balik sa Panginoon ang paano binigay mo sa amin. Ito po sa amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Tayo po'y manalangin bilang pangwakas. Ama naming Diyos, purihin ka. Muli, pinapasalamatan namin ang pagsama mo sa aming pagsamba sa araw na ito. Salamat sa iyong mga salita na lagi mong isatanim sa puso namin para di po namin ito makalimutan.
pagpapala ng Panginoon ay sumaamin. Purihin ang kanilang pangalan sa araw na ito. Patuloy ka namin tinataas, pinasasalamatan, sinasamba sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at pagkikipag-isa ng Espiritu Santo. Amen. Iwisin po natin ang ating Panginoon.
Rain. Pag-pray natin siya. Pray muna natin si Brother Rain. Purihin ka, Panginoon, sa araw na to. Salamat. Sa special na araw, sapagkat nag-iwang, Panginoon, ang iyong anak na si Rain kahapon ng kanyang bata. Salamat sa buhay ng anak mo niya ito, Panginoon, na patuloy na pinagsisikapan niya maglingkod para sa kanya, para sa iyong kaharian. Lord, ano man po ang desire ng kanyang puso, dalangin namin na ito, Panginoon, ay iyong pagkaloob. Lagi mo siyang bigyan ng inspirasyon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Na anumang ginagawa niya para sa iyo ay hindi masasayang. Salamat. Wait. May prayer sa online natin. Okay, ito po ang prayer request ng ating viewers. Salamat siya. Okay, sabi niya dito, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pakisama po sa prayer ang complete healing ng aking tatay sa aking hipag at pamangkin. Ang dami nilang fast recovery para sa isang kapamilya ng aksidente, more client para sa aming business, and financial provision po para sa aming whole family, guidance and protection sa aming work. So, yan po si sister. So, siyempre naka-private po yung kanyang prayer request. At doon sa ating messenger, may bago doon, anything magtanong kayo, kahit ano, sasagutin. Tungkol sa salvation, ano ba, Trinity. So, sasagutin po yun doon kung anong kalinawan yung gusto nyo itanong. So, sumasagot po yun. So, yan yung ating bagong feature. Oo, sa TCF Messenger. So, kasi doon sa ating Facebook, doon, di ba may messenger doon? I-click nyo lang yun. Hindi yun mababasa sa Facebook sa labas. Direct yun na parang private message kung ano yung katanungan nyo. Sasagutin kayo doon. So, maganda, na-try ko yung gabi. Try namin ni MJ hanggang alas 12. At try natin lang. So, may kasagutan. Maganda, mag-enjoy kayo at malalaman yung mga katotohanan kung may mga katanungan ito kayo. So, sama-sama natin ipanalangin. Okay, let us pray. Manaming Diyos, Ikaw ang aming Diyos na mabuti at laging nakikinig at tumutugon sa aming mga panalangin. Lord, sa oras na ito, meron pong prayer request
protection sa kanilang mga trabaho. Salamat, Panginoon, sa prayer request na ito. Pagpalain mo